Sinabi rito, no? But even if that were possible. Alam niyo po ang tingin ng Diyos sa mga nanay? Tingin niya, nanay magke-care yan. Kaya nga sabi niya, never eh. Sabi niya, kung meron mang katiting lang. But even if that were possible. Sabi niya, kung meron man nun, meron akong sagot. Pero sabi niya, never. Kaya mga nanay natin dito, ay hindi careful. Nagke-care po sa atin yan. Amen? Yan po nagbibigay sa atin ng guidance, protection. Ang nabasa natin kanina. Diyos po mismo ang nagbibigay ng assurance. Pagdating, can a mother forget her nursing child? Sabi niya, hindi nakakalimutan yan. May iinom niya ng maraming malunggay. Para lang, mabigyan ng gatas yung anak niya. Bago kainin niya, bago niya kainin, bibigyan niya muna sa anak niya yan. Ibibili niya na lang ganito, ibibili niya pa para sa anak niya. Alam mo po yan, di po ba alam natin yan? Isipin niya muna yung anak niya. Amen? Meron po isang kwento. Yung teacher na nagtatanong ng tungkol sa fraction. Sabi niya, kung 6 kayong magkakapatid, may binigyan ka ng isang cake. Sabi niya gano'n. Paano mo ito hahatiin? Paano ito hahatiin sa bahay ninyo? Sabi niya, ilan ang para sa iyo? Sabi niya, 1/5 ang sa akin. Inulit na ng teacher, hindi pa ako naintindihan. 6 kayo? 6 kayo sa pamilya, 6 kayo sa pamilya? Paano hatiin? Sabi niya, 1/5. Ba't gano'n? 6 nga kayo. Kasi po, 5 kami magkakapatid. Amen? At yung nanay ko, pag naghahati po siya, hinahati niya sa 5 lahat ng bagay. Amen? Kaya yung isa doon sa 5, akin. Siya hindi niya iniisip ang sarili niya. Amen? Malimit nangyayari yan sa atin. Bago niya pa ibili ng damit, sabi niya, okay pa itong damit ko. Yung anak ko na lang ibibili ko. Nag-aaral kasi. Kaya mga anak, mag-aaral tayo mabuti. Kasi pinaghihirapan po ng magulang natin. Anak dito, tinitira. Ba't pinag-aaralan ng magulang natin? Anak ka tinitira, hindi para sa nanay. No? Diba, pinaghihirapan ng magulang natin yung ating mga binibigay sa atin. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Sabi siguro yung anak, kasi ba ako nakapunta? Tanong naman ko eh. Amen? Pero honor natin ang mga anak at nanay natin. Amen? Amen. Kaya sabi dito, balikan natin. Never can a mother forget her nursing child. Can she feel no love for a child she has born? Hindi po. Amen? Hindi mo yan. Kaya nga, una pa lang, bago ka, yung nanganak yung nanay, ang unang ulir niya, asan ang anak ko? Buo ba siya o ano? Mabuti ba ang kalagayan niya? Siya medyo hindi mabuti ang kalagayan niya, iniisip niya kagad yung anak niya. Hanggang sa lumaki yun, kahit na 45 anyos ay anak niya, yung pa rin iniisip niya, may kinakain kaya yung anak ko si Ibi dun sa cannery, sasabihin ng nanay ko. Amen? Tatawagan ako niya. Anong ulam ninyo? Diba? Ito ba? Ganun, di ba? Ngayon, hindi na ako natatawagan nanay ko kasi yung telepono namin minsan hindi marinig. Amen? But ito sabi dito, but even if that were possible, tingnan natin, I would not forget. Yung Diyos po nagsasalita rito. So kita mo natin dito, yung nanay natin, kaya madali natin makilala ang Diyos dahil doon sa nanay natin. Paano kasi mag-care ang nanay, ganun din po mag-care ang Diyos sa atin. Ngayon kung may mga nanay kayo na halimbawa nanay mo, hindi totoo yung sinasabi mo, Pastor Ipe, nanay ko, iniwanan nga ako nung ganito eh. Huwag ka rin, kaya nga sabi ng Diyos, if that is possible, sabi ng Diyos, ako hindi kita iiwanan. Kaya kung may nanay, kung ikaw pinanganak na wala kang kilalang nanay o tatay, sa Diyos makakatagpo ka ng care. Praise the Lord. Sino po may mga nanay at tatay dito? Mas purihin natin ng Diyos. Double care ang tinatanggap natin. Palakpakan natin ng Lord. Isaiah 66, verse 13, from the Message. As a mother comforts her child. Ayan. Hindi po nilalagyan ng comfort na napabango yung damit. Amen? Meron lang. So, I'll comfort you, sabi ng Lord. You will be comforted in Jerusalem. Here we see, ginamit na naman yung mother na magbibigay ng comfort sa anak niya. Sabi niya, tulad ko. Kaya mas madali natin maintindihan yung comfort ng ating Diyos sa atin kasi nagduman na natin yan sa nanay natin. Experience na natin. Na pag medyo hindi maganda ang pakiramdam mo, talagang gagawin niya lahat. Iikot-ikot siya para lang mabigyan ka ng comfort sa iyong sarili. Kaya nga bumili na siya ng comfort. Amen? Para isuot sa iyo. May comfort bang ano? Kaya. Di po ba? Para hindi maganda yung pakiramdam mo. Amen? At kung may nararamdaman ka iba, di ba unaw siya? Kasabi niya pa sa doktor, sana ako na lang ang may karamdaman ng anak ko. Di po ba?
Ayaw niyan gano'n. Yung po mother natin. Sabi niya, sabi ko na Biblia, ganun din po ang Diyos sa atin. Kaya ngayon, mas naiintindihan natin mga bagay-bagay tungkol sa Diyos dahil pinamulat yan at pinakita sa atin ng mga magulang natin, lalong-lalo ng mga nanay natin. Palakpakan natin ng Panginoon. Kaya mga nanay, andito kayo, instrumento po kayo ng Diyos. Hindi sabi, housewife lang ako eh. Wala akong magawa. Hindi po ba? Hindi ako makapaglingkod sa Diyos. Alin po ba yung pamilya ninyo, lalo yung mga nanay, ministry nyo sa Panginoon? Ministry nyo na dahil kayo naging instrumento ng Diyos, purihin ng Diyos. At pangalawa, nung niluwal nyo na yung mga anak ninyo, kayo nagbibigay ng kalakasan sa inyong asawa, sa inyong pamilya, niluwal nyo yung mga anak nyo, instrumento kayo ng Diyos para ma-fulfill sa mga anak ninyo yung plano niya. At pangatlo, pinakikita nyo kung paano magbigay, kung paano ang ugali ng Diyos sa inyong sarili. Kaya yung mga anak niyo mas madaling makikilala ng Diyos. Napakaganda po, yun ang purpose ninyo. At alam ko po, yung mga mothers na nandito ngayon at kasama na sa Heart of Worship, ginagawa niyo po yan. Amen? Isa po malakas ang palakpak sa ating Panginoon sa buhay niyo. Ito po maganda. Kung wala mga nanay, wala pong source of salvation. Tama po ba yun? To become an instrument of salvation. At ang salvation, hindi po dun sa nanganak na nanay. Through His Son, Jesus Christ. Naging daluyan po yung nanay. Sino po ito? Si Mary. At mga kapatid, kabaro niyo po, mga nanay, kabaro niyo si Mary. Amen? Hindi ko po kabaro, ako si Mario. Amen? Si Mary, kabaro niyo. May mga nanay dito, kung bless si Mary, bless ka rin. Alam niyo makikita to? Sa Genesis 3:15. Ito pong sabi, from now on, you and the woman will be enemies. Talking to the snake, representing Satan. And your offspring and her offspring will be enemies. He will crush your head and you will strike his heel. So makita mo natin dito, woman, hair, amen? But nagkaroon po dito ng his, because po, si woman ang hindi ka-crush kay Satan. Si woman will be an instrument of crushing the snake. At sa instrument na magiging daluyan lang po siya. So hindi po ang aapak sa ulo ng snake o ni Satan ay si woman. Si woman ay naging instrumento. Sabi natin instrument. Amen. Nang daluyan lang siya ng pagpapala. Daluyan ng kaligtasan. Kaya ang ino-honor po natin, although we honor women, kaya nga meron tayong Mother's Day, pero we most honor yung He dito, representing the Lord Jesus Christ. Isaiah 7:14, ito po sabi. So si woman ay naging source ng complete salvation, naging daluyan, amen, ng complete salvation at finished work ni Lord Jesus Christ sa cross of Calvary. Sabi dito, alright then, Isaiah 7:14, sabi ng Bible, the Lord Himself will choose the sign. Look, this is the sign. Look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son and will call him Emmanuel. God is with us. Mga nanay, kabaro niyo po si Mary. Kaya yung achievement na-achieve ni Mary 2,000 years ago, kasama kayo doon. Ako naniniwala, kasama kayo. Kung bless si Mary, mga kababaihan, bless din po kayo. Kasi si Satan, nakikinig po kayo, si Satan galit na galit sa mga babae. Dinidegrade niya yung mga babae. Alam mo po ba yan? Gagawin niya lahat yan na gusto niya sirain. At makita niyo po, sa Biblia, yan lagi pong gusto niyang gawa ng kasalbahihan. Amen? Hindi mga anak. Sa Genesis, Exodus po, di po ba? Pinipigilan yan ng mga anak. Amen? Magdadala ng komadrona para hindi mapanganak. Alam mo po ba yun ay pag mga tactics ni Satan, mga pamamaraan ni Satan upang, lalo sa Israel, upang hindi mapanganak yung ma-fulfill yung Genesis 3:15. Kasi dun po sa babae na yun, lalabas ang tagapagligtas. Kaya pinipigilan po lahat yan. At na hindi po napigilan ni Satan dahil 2,000 years ago, meron pong virgin na pinanganak, na nag-say ng yes Lord kay Lord. Matthew 1:18-23. Now, this is how Jesus the Messiah was born. Hindi po tayo Christmas, pero kasama po ito. His mother Mary, ayun po yung word ng mother, was engaged to be married to Joseph. But while she was still a virgin, she became pregnant by the Holy Spirit. Fulfilling yung sa Isaiah. Joseph, her fiancé, being a just man, decided to break the engagement quietly so as not
to disgrace her publicly. Verse 20, sabi po rito, as he considered this, he fell asleep, and an angel of the Lord appeared to him in a dream. Joseph, son of David, the angel said, do not be afraid to go ahead with your marriage to Mary, for the child within her has been conceived by the Holy Spirit. And she will have a what? A son. And you are to name him Jesus, for he will save his people from their sin. Yung bata ho na sinapupunan ni Mary, yun po yung source ng kaligtasan natin. All of this happened to fulfill the Lord's message through His prophet in the book of Isaiah. In Genesis 3:15. Na-fulfill po ito. Matthew 1:23, ito po ang sabi, verse 23, look, the virgin will conceive a child, she will give birth to a son, and he will be called Emmanuel. God is with us. At meron po kabarong si Mary dito, amen? Yung po ino-honor natin ngayon. Mapalad ka. You are blessed also. Amen? Blessed po tayo. Kaya mga mother natin, we can also call them Blessed Cora. Blessed Connie. Amen? Hindi lang Blessed Mary. Amen? Or Blessed, sino man yung, sama mo yung pangalan mo. Kasi, mga pinagpala mo. And you became more blessed when you received the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. You not just become a source of companion and help to your husband, an instrument of an existence ng ng tao di sa mundong ito, or source of guidance, and you experience how God cares for us. Amen? At ito ay panglima, amen? You become the instrument of salvation through His Son, Jesus Christ. Amen, mga nanay, sinasaluduhan po namin kayo. Kasi kung wala pong katulad ninyo, 2,000 years ago na nagsabing, yes, Lord. Amen. Yung salvation hindi naging possible. Kaya mga nanay, kasama kayo doon. Kasama kayong ino-honor. At hanggang ngayon po, medyo galit sa inyo si Satan. Kasi sa inyo nang galit. Pero huwag kayong matakot. Kasi pinanganak na yung tumalo kay Satanas 2,000 years ago. At dahil may reason ganito, mas meron kaming reason na i-honor kayo as mother. This Mother's Day. As mga great mothers of blessed mother. So today, dahil nakita natin ito pala yung reason ng Lord para ang mga nanay natin ay magkaroon ng role na ganito. What are we going to do now? Anong gagawin natin? Sa Proverbs 30:11, ito po ang sabi. Negative po ito, gawin natin positive. There are people who curse their fathers. Sabihin nyo, hindi ako yan. Yung sinusumpa ang tatay nila, salamat, hindi tayo yan. Amen? So tayo po ay mga nagbe-bless sa ating parents o lalo sa father natin. Amen? Negative po ito, sabi ng Proverbs. There are people who do not show their appreciation for their mothers. Hindi po tayo yan. Amen? Sabi natin, hindi ako yan. Hindi ako yan. May kausap po ba ako dito? Sabi natin, hindi ako yan. Hindi ako yan. I appreciate my mother. So what now? Bakit natin ito ginagawa? At bakit ito tinuturo sa atin? I-appreciate po natin ang mother. Appreciation includes by saying thank you to them. Thank you, nanay. Amen? Pinanganak mo ko. Hindi mo ko sinakal ng bata ako dahil ang pangit ko. Amen? Pinanganak mo ko at pinalagaan mo ko. Wala akong pangit ginawan ko at biro ko lang mo yun. Pero sasabi ko lang, pinalaki mo ko. Kahit matigas ang ulo ko, hindi ka nagsawa sa akin. Mag-thank you po tayo. Amen? Thank you, nanay, na kahit minsan wala kang pera, binibigyan mo ko ng pera. Binaawas mo yun sa allowance. Kasi minsan gusto kong bumili nitong laruan na ito. Na maliit tayo. At hanggang ngayon, kahit may pamilya na tayo, minsan lapit tayo, Nay, meron po ba kayong konti dyan? Thank you, nanay. At meron pa rin si nanay. Amen? Meron po, di ba? Minsan ganun kulang tayo. Thank you, mother. Amen? Give more attention. Ibig sabihin, appreciation, magbigay tayo ng maraming attention sa kanila. Amen? Are you with me, church? May natutunan po ba tayo ngayon? So, ang key ngayon, kasi yung palang purpose sa kanilang Lord, at naging source sila ng mga bagay-bagay sa buhay natin, appreciate them. Ito po ngayong araw na ito ay appreciation na binibigay natin. Napakaganda na itong Mother's Day na to, na kailangan laging gawin sa church. And I pray hindi lang po tuwing Mother's Day ng May, second Sunday ng May natin ito gagawin. Simulan na natin. Kung di pa nagagawa, simulan na muna ngayon. At patuloy natin gawin. Amen? Amen. Na, Proverbs also, hindi lang minsan thank you ang kailangan ni nanay. Thank you, nanay. Thank you, nanay. Proverbs 31, ito ang sabi sa 28 to 31. Her children stand and bless her. Sabi natin, bless my mother. Her husband praises her. So, darling, I praise you. There are many virtuous and capable women in the world, but you surpass them all. Ibig sabihin,
Sabihin natin sa kanila yan. Ayun po, quotation yan, no? Her husband praise her. At sasabihin, kaya po maraming maganda sa mundong ito. Sabihin mo sa asawa, ay, ikaw ang maganda. Amen. Mga anak, ganun sabihin natin, Mami, ang ganda-ganda mo. Amen. Katabi niyo ba yung mga anak? Parang ang hirap po sabihin. Amen. Sabihin niyo, hindi kayo nagsisinungaling, gawayan ng Diyos. Amen. Verse 30. Ayan, ito ang sabi. Charm is deceptive, and beauty does not last, but a woman who fears the Lord will be. So praise Him. Amen. Hindi lang minsan tayo, praise the Lord, praise the Lord. Purihin din natin ang magulang natin. Hindi naman natin sila gagawin yung Diyos, pero sabihin natin, yung mga bagay na mga sabihin natin dapat sa kanila. Yung pinaka-the best na sabihin natin, I love you. Salamat sa ginawa mo. Alam po ginagawa ng mga anak dito yan. Amen? Verse 31, ito, reward her for all she has done. Let her deeds publicly declare her praise. Sabi rito, your thank you is good. Sasabihin sa nanay mo, your thank you is good, but we need cash. Amen? Sometimes cash. Amen? Huwag naman thank you ng thank you. Sometimes, bigyan yung nanay nyo, bigyan yung pera nanay nyo. Amen? Di po ba? Amen? Are you with me? Hallelujah. Yan po yun, reward her. Amen? Palakpakan natin si nanay. Hindi lang. Sabi po, palakpakan kayo. Minsan puro palakpak na lang kay nanay eh. Amen? Minsan naman kailangan pumalakpak yung wallet natin. Amen? At bigyan natin yung ating mga magulang. Nanay, mamaya ha? Di po ba? Nice one. Are you in the church? Tayo kayo naman sa June. Amen? Purihin ng Diyos. Salamat ako. Nagpapasalamat po. Kasama ko nanay at tatay ko dito sa church. Amen? At mga kabataan, kung hindi nyo kasama ang tatay nyo sa magulang sa church, pag-pray nyo. Nag-pray din kami at nakasama namin sila. Kami ko kasi unang na-born again bagong parents namin. But eventually, sila po'y tumanggap sa Panginoon. Amen? Kung ikaw ngayon nandito, wala nga nanay ko dito, tatay ko eh. Kapatid, siguro pwede mong simulan ngayon sa mga pinag-usapan natin. Baka hindi ka, kung hindi mo pa nagagawa ito, simulan mo sa bahay mo. Pero alam ko, lahat ng na-born again, nagiging appreciative sa magulang. Amen? Kasi nakita lang yung pag-ibig ng Diyos. Tulad ito ng pag-ibig ng nanay ko Yung pag-ibig sa akin ng Diyos, kaya na-appreciate nila. Amen? Are you with my church? Amen. So today, yun po ang ating message ngayon. Makakauwi kayo maaga para kay Pacquiao. Pero isa lang pong bagay, ito ba sinasabi sa inyo? Happy Mother's Day. Amen? Ano niya kung yung mga nanay, sabi ko, kayo muna unang tumayo. Amen? Para makita lang ko. Ayan. Kayo. Ang dami nila. Wala namang kasya kung may bibigay yun lang kung ano. Yun lang pong next time po, next year. Amen. So, nakita nyo, yung mga nakatayo mga nanay natin, pwede po yung mga anak, lapitan yung mga nanay nila. Kung wala kang nanay dito, makiproxy ka dun sa walang nanay. Kung ikaw'y anak na walang nanay dito, makiproxy ka sa mga nanay na wala naman yung anak dito. Praise the Lord. Hallelujah. Sige, lapitan nyo lang. Pwede kayong makinanay ngayon. Ayan. Tita Coran, si Tita Linang, nanay of all season to, kaya lapitan nyo. Ayan. Ayan. Okay? So tayo po tayong lahat. Aming Diyos, kami po'y